kaibigan, kapatid, mga kamag-anak. Magandang gabi. Kumusta po kayong lahat? Nawa'y nasa mabuti kayong kalagayan na muli nararating itong ating pong pagtalakay, pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Kumusta po ang mga banal, mga kasapi ng miyembro ni Kristo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa ibang bansa? At nawa ay sa pagkakataong ito muli sama-sama po tayong mag-aral. Kung hindi man po kayo makapag-live ay sa ibang pagkakataon na pwede po ninyong pakinggan kapag kayo po ay may available na time upang makipag-aral ng salita ng Diyos, rightly divided from our final authority nating pinipilala na King James Version of the Word of God. Ngayong gabi, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pong theme na pinamagatang the seven last sayings of Christ on the cross. Hindi po natin natapos yan sa nakaraang Sunday, at yung tinatawag nga po na Semana Santa or Holy Week season ay nakalipas na. Subalit nais po nating bigyang pansin o bigyang pagpapahalaga. Ito po ang mga sinalita ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo sa paraang dispensational upang lalo nang nating ma-appreciate ang mga salita ng Diyos, ang all scripture rightly divided. At sa pagkakataong ito ay nais ko pong basahin sa inyo ang Luke chapter 23 verse 43. Verily I say unto thee, today shalt be with me in paradise. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli makatutunghay po kami sa iyong salita. Nawa ay malalahati ka namin. Your word will be magnified as well as your name. Kami po ay mapatibay, ang aming mga espiritu ay mabuhay, buhayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na aming pong pinaniniwalaan. Thank you, Lord, sa katotohanan ng iyong salita. Salamat na meron po kaming final authority na dapat paniwalaan, tindigan, at kilalanin. Hindi po ang aming authority, hindi po ang tao, hindi po ang mga organization. Ito pong lahat aming dinadala at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa nakaraang linggo, mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ng pagtalakay, the other Sunday I should say, tungkol po sa dalawa sa mga 7 last sayings ng ating Panginoon sa Kristo samantalang siya nasa bundok ng Kalbaryo. At ang una nga po dyan, mga kapatid, ay ang katagang Father, forgive them, for they know not what they do. Ating pong binigyang pansin na ang prayer na ito, particularly mga kapatid, ay nauukol sa bansang Israel. Sila po ang particular na ipinapanalangin dito ng Panginoon. At ang prayer na yan ng Diyos Anak sa kanyang Ama o sa Diyos Ama ay granted for a year, sa isang taon, mga kapatid, sapagkat in-extend ng Panginoon yung kanyang habag o awa, yung kanyang chance na ibinigay sa Israel since the early Acts period, sa beginning ng ministry ng 12 apostles after the ascension of our Lord Jesus Christ. Subalit sa 1-year extension na yan, hindi po nagsisi ang bansang Israel, sa halip ay total rejection ang kanilang ginawa sa kanilang King, sa Messiah, Son of God na pinadala sa kanila ng Diyos Ama upang sila iligtas. At nangyari nga po ang blasphemy against the Holy Spirit nung batuhin po ng Israel si Stephen na full or filled with the Holy Ghost sa Acts chapter 7. So doon po nangyari historically and doctrinally ang fall o ang pagbagsak, ang paghagbong sa nasod Israel. At mula noon, mga kapatid, ay naging kapantay na po ng mga Gentiles ang bansang Israel. Lahat na po ay heathen nations. Lahat na po ay unbelieving nations. At hindi nagtagal, mga kapatid, ay tinawag na po ng Panginoon si Pablo na apostol. At agad-agad isinugo po siya sa mga Gentiles, sa Israel at sa mga hari. May mga talata po tayo tungkol sa bagay na yan. At yan ay may record sa Acts 9, 22 and 26. Then, ang ikalawa naman, mga kapatid, ay my God, why hast thou forsaken me? So ating pong napag-alaman, sa ating pagtalakay na ito po ay may cross-reference way back pa sa Psalm 22, mga kapatid. Ano po? Particularly sa chapter na yan ay marami tayong malalaman tungkol sa physical events or detalye tungkol sa suffering ng ating Panginoon sa Kristo sa cross, mga kapatid.
At kasama na rin po dyan ang Isaiah chapter 53, buong chapter mga kapatid. Okay, he was forsaken. Dahil mga kapatid, batid po natin sa context na ang Diyos ay banal, for thou art holy. He was forsaken because at the cross, kung ating pumaalala, sin was personified in Christ. The Lord Jesus Christ was made sin. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. And of course, we should not forget na he was abandoned alone. Nag-iisa po siya. Mga kapatid, ano po? Iniwan po siya ng Ama, maging ang Holy Spirit, ano po, ang Godhead. Yung dalawang persona ng Godhead ay iniwan siya. At kailangan gawin yun mga kapatid dahil kung hindi, wala pong una sa lahat, kaligtasang magaganap sa Israel at ayon sa Revelation ibinigay kay Paul, now, ang katotohanan na ang kamatayan yun ay may kognayan maging sa ating mga Gentiles, mga kapatid, ngayong dispensation of the grace of God. Subalit yan ay of course kept secret until such time na si Paul ay tinawag na maging apostol at revealed sa kanya yung sikreto ng kamatayan ng ating Panginoon si Kristo. Now, let's now move to the third saying of Christ. Ito nga yung binasa ko pong passage kanina sa Luke chapter 23, verse 43. Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So dito po ang kanyang pinangakuan o ang kanyang pinagsalitaan ng ganitong mga kataga ngayong araw, no? Verily, ito po isang salita ng katiyakan. Okay? Assurance po, verily I say unto thee, ang kausap po dito yung isang malefactor o yung thief o yung magnanakaw po, na nasa kanan. Nang una mga kapatid ay itong dalawang magnanakaw na ito sa left and right ay parehong humamak sa Panginoong Kristo. But later on, ito pong nasa kanan ay nagbago ng kanyang pag-iisip. Kung titingnan po ninyo mga cross-references mga kapatid, compare po ninyo yung mga records, and you will see na at the start ay hinahamak din, nilalait din itong magnanakaw na ito ang Panginoong Kristo. But later on, as I've said, ay nagbago ang kanyang pag-iisip. Subalit yung isa, hindi po nagbago ang kanyang pag-iisip. Now, we have to understand na ito pong dalawang magnanakaw na ito sa left and right ay may representation din, may nire-represent o kinakatawan. Okay? Ang unbelieving malefactor na nasa kaliwa ng Panginoong Kristo ay yun po yung kumakatawan sa national Israel, sa apostate. Now, I will just use the word apostate Israel, unbelieving Israel, blinded Israel, yung national Israel na hindi tumanggap kumilala sa ating Panginoon Kristo na siya ang hari ng Israel, na siya ang anak ng Diyos, na siya ang Messiah na ipinangako sa kanila. So, yung pong thief na yon, unrepentant sinner, sa halip humamak pa sa Panginoon, kagaya ng ginawa ng leadership ng national Israel, yung religious leadership, yung mga chief priests, yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga elders ng Israel. So, yun po yung kinakatawan ng unbelieving thief na yun. Okay? Then, samantalang yung isa naman na naniwala, sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, ang nire-represent po niya, ang kinakatawan po niya ay ang little flock. Dahil sila po yung mga sumampalataya, ang little flock o yung bunting kawan na binanggit sa Luke 12:32, sila po yung mga Hudyo sa Israel na kumilala, tumanggap sa ating Panginoon Kristo na siya ang hari ayon sa kasulatan, siya ay hari ng Israel, siya yung Messiah, siya ang anak ng Diyos na isinugo para sa kanila, mga kapatid. Sila po yung tinutukoy sa John 1:11 and 12 na sumampalataya sa kanyang pangalan at naging mga anak ng Diyos. No? Who then gave him power to become sons of God ayon sa John 1:12. So, yung mga hindi sumampalataya, yun yung unbelieving Israel. So, yung dalawang thief na yon, yung dalawang thieves na yon, yung mga magnanakaw na yon, ay nagre-represent, ulitin ko, ng unbelieving Israel, which is majority, ano po, represented by its leaders, no, religious leaders. Then yung isa naman ay kasapi ng little flock na nagre-represent ng believing nation, small group of people sa bansang Israel. So,
ano po ba ang particular na pangako ng Panginoon sa kanya? Dito po sa magnanakaw, sabi niya, verily I say unto thee, importante po yung placing ng mga kama dahil may mga translation po na yung kama ay inililipat po doon sa pagkatapos ng today. Verily I say unto thee today, shalt thou be with me in paradise. Mag-iiba po ang meaning yan. Kapag inilipat mo yung kama sa katapusan ng day, ay parang nung araw lang na yun, nangako ang Panginoon, and then sa future pa, matagal pa, na siya ay mapapasama doon sa paradise. Okay? Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, yung magnanakaw na yun, ang request lang naman niya sa Panginoon sa verse 42, ano po? And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, at this point in time, hindi pa naman talaga darating yung kaharian, ano? Hindi pa agad-agad na kapag ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay, maghahari na po siya. So, nasa prophecy na kapag siya ay nabuhay mula sa mga patay, maghahari, but there are many prophecies na dapat pa rin matupad bago yung actual coming or establishment of the kingdom, yung pag-upo ng Panginoon mismo sa trono ng kanyang kalwalhatian. So dito ang sinagot ng Panginoon ngayong araw, sabi niya, dahil both of them died, no, on that day. Okay? Shalt thou be with me in paradise. And I believe na yung paradise dito, mga kapatid, no, kung ating pong ibabatay sa mga references ng Word of God, we have no time to tackle everything. Kung natatandaan po natin yung rich man and Lazarus, yung account ng the rich man and Lazarus sa Luke chapter 16, no? Beginning from I think verse 19 and the following verses, last verse, mga kapatid, tungkol sa isang pulubi na nagangalang Lazarus at isang mayaman. At yung mayaman na yun ay nagre-represent sa mga religious leaders ng Israel, yung mga Pharisee, yung mga nag-reject sa Panginoon sa Kristo. Sila yung mga yumaman dahil sa corruption, dahil sa maling aral, mga kapatid, no? Mga tumalikod sa Diyos, sa katotohanan, na blinded at ginamit po yung kanilang authority, yung kanilang kapangyarihan para magkamal ng mga salapi. Ganyan po sa religion, sa religious world, even during the time of Lord Jesus Christ. At si Lazarus ay again, kumakatawan, nagre-represent sa little flock. So, dalawang palaging representation na nire-represent no, sa bansang Israel. Yan. Yung Lazarus, mga members ng little flock, yung mayaman, unbelieving Israel, kagaya na sa cross, mga kapatid. So, yung pong paradise dito, I believe, ay yung binanggit po sa Luke 16 na Abraham's bosom. Yun po, kung saan inaali po si Lazarus kung siya ay mamatay. Okay, so yun yung paradise, and that paradise will be restored doon po sa tinatawag ng Millennial Kingdom, sa paghahari natin kay Yesu Kristo, at maging doon po sa eternity, doon po sa New Jerusalem. Kung pupunta po tayo sa Revelation 22, ay nandun po yung paradise. Ano po? Okay. So yan po yung ikatlo. Ito'y assurance. Ito'y pagpapatunay din na kahit sa nakaraan, mga kapatid, ang kaligtasan was always by grace through faith. Batid natin na ang magnanakaw na ito ay sa buong buhay niya ay hindi siya namuhay ng tama, hindi siya kumikilala sa Panginoong Kristo. Pero at that moment while hanging on the cross, no, naniwala siya sa anak ng Diyos. Samantalang ang mga nakapalibot doon, mga religious leaders, sumahamak sa kanya, maging mga sundalo, no, siya lang yung nag-iisa at that point in time, I would say, no, so to say, na sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Sa lahat ng mga humamak, umalipusta, siya yung sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Hindi siya naapektuhan. At yung pananampalataya niya nagdulot sa kanya ng assurance ng salvation. So, ang salvation sa lahat ng dispensation, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ay involves no work. No works at all. No works can save of any kind at any time. Ulitin ko, no works can save of any kind at any time. Ganyan po ang pagliligtas ng Diyos. It's always by His grace. Iba-iba nga lang po yung gospel. So you have to be, you have to think about it na hindi ibig sabihin niya na iisa ang gospel sa buong kasulatan. Iba-iba ang gospel sa iba't ibang panahon. Okay?
So, nais ko i-clarify ang salvation unto eternal life or justification unto eternal life requires no work. Maging sa panahon ni Abraham, hindi siya na-justify, naging matuwid, wala siya gipamatarong, pinaagi sa buhat o binuhatan. Pagtuo lang, pananampalataya lang mga kapatid. Of course, hindi pa niya naintindihan noon ang cross. But he believed God na i-justify siya ng walang mga gawa. Kahit sa panahon ng kautusan. Si David ay isang example, batay sa Romans 4, na justified by faith. Ganon din sa Matthew, Mark, Luke, and John. Sa early ministry ng ating Panginoon Kristo, just believe the Son, believe His name. John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Bagamat hindi pa nila naintindihan ang cross, no? Yung kahulugan ng cross. But they believe that Jesus, yung Jesus na yon na nasa kalagitnaan nila, siya ang katuparan ng prophecy, no? Ang authority pa rin, ang Word of God. Kinilala siya, pinaniwalaan siya, and that honors God. Dahil doon, nagkaroon sila ng eternal life. Okay, ganun po mga kapatid. Then let's move now to the next, dahil maubusan po tayo ng oras. Let's turn to John chapter 19 verse 26 and 27. When Jesus therefore saw his mother, si Mary po ito, at hindi po niya tinawag na mother or nanay, no, sa Tagalog, okay? When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Excuse me. Then saith he to the disciple whom he loved, no, ayon sa verse 26, Behold thy mother. So kausap dito ng Panginoon sa Kristo habang siya nakapako, nakabayubay sa krus, si Mary, yung kanyang ina sa laman, pero hindi niya tinawag na nanay. Okay? Ang address palagi ng Panginoon sa Kristo sa kay Mary ay woman. Okay? So, hindi po ini-exalt dito si Mary dahil kagaya lang din po natin siyang tao na ipinanganak na makasalanan. Nangailangan din po ng kaligtasan. Okay? So, hindi po totoo yung panalangin na si Mary ay Holy Mary, Mother of God. Wala pong Mother of God, mga kapatid. No? I'm sorry to say that it's not to hurt you, mga kaibigan, mga kapatid, na mga kapwa kong ipinanganak na Katoliko, but I'm just telling the truth para mabuksan po yung ating pag-iisip at just believe the authority of the scriptures. I hope na yun po ang pipiliin natin mga kapatid. Di po ang tao ang doktrina ng isang kilala at sikat na relihiyon. So, dito once again, sino po ang nire-represent ng woman o ni Mary? Okay, sa Word of God, makikita po natin na ang Israel way back in the past ay in the Old Testament times na tinatawag ay tinawag po ng woman. Halimbawa, let's go to Isaiah chapter 54 verse 5 and 6. For thy makers thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall he be called. For the Lord hath called thee as a woman. Notice, ang kausap po dito, sa context na ito ng Diyos, through Isaiah, ay walang iba kundi ang Israel. So, the Lord hath called thee, tinawag siya na as a woman, ang Israel. Forsaken, babaeng pinabayaan, and grieving spirit, napighati sa espiritu, and a wife of youth. So Israel is the Lord's wife, and the Lord or God is the husband. Ayon po sa mga verses na ito. Then sabi niya, let's continue. When thou was refused, tinanggihan, refused, saith thy God. So clearly sa verse na ito, ang Israel ay tinawag na woman. Okay, so si Mary ay nagre-represent ng Israel, a woman forsaken, refused. Okay? So, yan po yun. So, ang particular na sinalita, balikan natin, woman, behold thy son. Sino naman po itong son, mga kapatid? Well, in the past, if we will go to Exodus 4:22, ang Israel din po ay tinawag na my son. Okay? I called my son out of Egypt. Nasa Exodus 4:22, Hosea 11:1. But of course, nakita natin na during the time of our Lord Jesus Christ, hindi po ang whole nation kumikilala sa Kanya. Di ba? Sa John 1:11 and 12, He came to His own. The Lord came to His own nation, but His own nation received Him not.
Then sa verse 12, but as many as receive him, dun sa nation of Israel, to them gave he power to become the sons of God, even to those who believe in his name. Okay, so yun po yung paraan para maging anak ng Diyos. Yan ang claim ng mga religious leaders na sila din po ay mga children of Abraham and therefore children of God. But of course, mismo ang Panginoon ang nagsalita sa kanila sa John 8:44, no? Sa unbelieving Israel, represented by its religious leaders, your father is the devil. So, yung claim nila na si Abraham ay tatay nila, that's true physically, but spiritually speaking, no, ang kanilang tatay ay ang Diablo. At ang mga tunay na anak lang ng Diyos noon ay mga kumilala, sumampalataya sa Panginoong Kristo mula sa preaching ni John the Baptist, ng Panginoong Kristo ng 12 apostles, then later on sa book of Acts, mga kapatid, sa ministry ng 12 apostles. So, sila po yung, again, miyembro ng munting kawan. Okay? Siya po yung nagre-represent yung pong beloved na binabanggit dyan, si John the Beloved, ano po? Sa grupo nila Peter, James, and John, ang nire-represent po ng son dyan ay walang iba kundi ang believing Israel, ang Israel of God or yung little flock. Sinawag po silang holy nation sa 1 Peter chapter 2. A small nation out of a great nation. Sa Matthew 21:43, ang Diyos ay bumuo ng isang nation mula sa nation, sa malaking bansa, sa nation of Israel. At yung kingdom ay ipinangako na. Sa Luke 12:32, it is my Father's good pleasure to give you the kingdom. Kinuha po yung kingdom na yon mula sa leadership ng international leadership na kung saan unbelievers naman ibinigay sa little flock. Kaya nga dyan sa kingdom na yun ay may pangako na ang Panginoon maging sa 12 apostles na sa kanyang paghahari, no? Ang 12 apostles ay upo sa 12 trono judging the 12 tribes of Israel. So ang son po dyan ay again, ulitin ko, ang nire-represent ay ang little flock. Now, sabi ng salita, woman, behold thy son. Anong ibig sabihin niya? So kung Israel maghahanap po, mga kapatid, ng katotohanan, ng kaligtasan, kung gusto nilang makilala ang tunay na Diyos, makilala ang Messiah, ang anak ng Diyos o ang kanilang hari, they have to behold the Son. Nasa kanila po ang katotohanan. Nasa little flock, no? Through the leadership of the 12 apostles, ang katotohanan tungkol sa Panginoong Kristo. At ginanap yan ng mga miyembro ng little flock, no? Through the leadership or through the 12 apostles. Pinakilala nila ang Panginoong Kristo sa early period ng Book of Acts. No, but what did Israel as a nation, yung woman na yan, ano yung kanilang response? Yung kanilang tugon? Rejection. So, yun po yung pakahulugan ng mga salita ng Panginoon na yun sa woman represented by sa Israel, represented by Mary as a woman. Now, on the other hand, yung son naman, ano po? Sabi ng Panginoon sa son, sa the disciple whom he loved, behold thy mother. So, ibig sabihin, ang little flock naman, gaganapin po nila yung kanilang ministry, no, to reach out the whole nation. At makikita natin yan, ano po, maging ang Panginoon sa Kristo, no? I am not sent but of the lordship of the house of Israel, ang 12 apostles sa Matthew chapter 10. They were sent by the Lord, ano po, to preach the kingdom of heaven is at end, at nanawagan sila ng pagsisisi sa bansang Israel. Okay? So, nagpatuloy po yung ministry na yan ng 12 apostles pagkatapos ng Panginoon na umakyat sa langit. Hindi sila nagkulang sa pagpapaalala doon sa pagpapakilala at pagpapaalala tungkol sa katotohanan tungkol sa ating Panginoon Kristo. So, ginanap po ng mga members ng Little Flock yung sinabi ng Panginoon, behold thy mother. Through the ministry of the little flock ay nailathala po ang katotohanan. But again, rejection po ang naging resulta ng kanilang ministry. So yan po ang ibig sabihin ng ikaapat na salita, woman, Israel, behold thy son. Look unto the little flock. Kung nais nilang malaman ng katotohanan, makilala ang Panginoon Kristo, and then ang little flock, they have to behold thy mother. Yung mother representing, ang mother dyan ay ang Israel. So they have to preach the gospel to them. So sa ministry nila,
nung isugo sila ng Panginoon na hahayo sa lahat ng mga bansa, very clear sa instruction ng Panginoon ang kanilang ministry ayon sa Luke 24:46-47 ay beginning at Jerusalem. Ang cross reference niya ay Acts 1:8. So yun ang ministry ng 12 apostles. So, literal po yun na i-interpret natin. Magsisimula po sa Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hindi natin pwedeng i-spiritualize yun dahil maliwanag po sa kasulatan. Ano po? Okay, so yan po yung ika-4. Now, let's move on sa susunod na kalima. John 19 verse 28, and after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, ito po yung sinabi ng Panginoon, saith, I tears. Ako'y nauuhaw. At we can look at Psalm 22 verse 15. Yan po yung cross-reference niya. Actually, prophesied as I have said, no? Karamihan, o halos lahat ng physical events of the cross, maging sinalita ng Panginoon ay nasa mga kasulatan na. So, napaka-importante na authority ng scriptures. Meron tayong perfect word of God na kinikilala at pinagbabatayan. So, my strength is dried up, Psalm 22:15, like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, that thou hast brought me into the dust of death. So, bakit sinabi ng Panginoon na I tears? Dito sabi niya, my strength is dried up. Physically, we could use the word dehydrated. Siyempre, while he was hanging on the cross, grabing hirap, sakripisyong dinanas ng katawan ng Panginoong Kristo. So, maliban dyan ay hinagupit na po siya, sinampal na po siya, binunutan ng mga balbas, kinoronahan ng tinik. Tsak po yung grabing kahirapan na nangyari sa Panginoon at nauhaw siya habang nakabayubay sa krus. Kaya nasabi niya, I tears. May mga interpretation po na ibig sabihin ng Panginoon doon ay uhaw siya sa pagmamahal at pag-ibig ng sangkatauhan. Well, that's not true. Ang Diyos po ang nagmahal sa sanlibutan o sangkatauhan. Hindi po magagawang mahalin ng isang taong kagaya ko makasalanan, ano po, sinner ang Diyos. At ang puso ng tao ayon sa Jeremiah 79 is desperately wicked, napakasama. So, I don't believe, mga kapatid, no, na ang ibig sabihin ng Panginoon diyan ay nauuhaw siya sa pagmamahal. Literally, talagang nagkaroon siya ng pagkauhaw. That is explaining how he suffered so much. Okay? Yung kanyang physical being dried up, yung strength niya ay dried up, mga kapatid. At maliban diyan, no, kung ating pong maalala, sa Isaiah chapter 53, hindi lamang po yung kanyang katawan ang dinidescribe doon na nag-suffer, maging yung soul niya, mga kapatid. No? Look at that chapter sa Isaiah 53. Yung mga katagang the travail of his soul. He poured out his soul unto death. Hindi po physical body ang tinutukoy doon, kundi soul. Kung maalala niyo, meron tayong pagtalakay na ang Panginoon Kristo ay meron ding spirit, meron din siyang soul, and of course, iba rin po yung kanyang body. Gaya ng sinasabi ni Paul, ang tao ay may spirit, soul, and body. The Lord Jesus Christ did not only suffer physically on the cross at Calvary, but even his soul suffered, travailed in pain. Ano po? Nag-suffer pati yung kanyang kaluluwa on the cross. I will make it clear. Ako po ay hindi naniniwala na ang soul ng Panginoon ay nag-suffer sa hell. It's his soul, yung soul niya ay nag-suffer on that cross. Actually, he was affected, no? Lahat, yung kanyang buong pagkatao, spirit, soul, and body, ano po, ay apektado dahil sa tindi ng kanyang suffering. Ulitin ko, he was forsaken. Nag-iisa po siya, my God, why hast thou forsaken me? Pati yung mga apostles, mga disciples, iniwan siya. Ang iisa lang naniwala at that time na nasa tabi niya ay yung magnanakaw, mga kapatid. Everybody forsook, abandoned the Lord Jesus Christ, even God the Father himself and the Holy Ghost or the Holy Spirit. So, napakatindi ng hirap, sakripisyo na ginawa ng Panginoon Kristo. Ayon sa Psalm 22, you will go to verse 16, for dogs have compassed me. So yung kanyang lakas ay dried up, natuyo, no?
Ang lakas niya kung you will go to verse 19 ay ang Panginoon. So inabandon naman po siya, iniwan siya, kaya wala siyang kalakas-lakas. Spiritually, physically, dried up siya. Kaya sabi ng verse na ito, sa verse 16, for dogs have compassed me. Ito hindi mga literal na aso mga kapatid, ito yung mga tao na mga asal-aso. Actually sa context na ito ng Psalm 22, ginamit ang mga salitang aso, dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet. Mga tao po ang tinutukoy dito, hindi po aso ang nagpako, no, sa kanyang mga kamay, ano, ang nagbumutas sa kanyang mga kamay at mga paa. Mga tao po ito. And you will go back, if you will go back to verse 13, they gave upon me with their mouths as a ravening or ravening and a roaring lion. So mga tao rin po ito ang tinutukoy dito. Roaring lion. Sa verse 12, many bulls have compassed me. Mga toro, mga baka, mga tao na ginamitan ng description as animals, mga kapatid. Many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round. Ayan, mga kapatid. Okay, so let's go back, move dun sa salitang I-tears. Okay, so yan po yung ikalimang mga katagaan ng Panginoon. Nakalulungkot dito, mga kapatid, ano po? If you will go back to John 19:28 hanggang 30, let's go back there. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I tears. Now there was set a vessel full of vinegar. Nakakalungkot. Meron pong isang sisidlan doon, puno ng vinegar, and they filled the spans with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Grabing hirap mga kapatid. Sa halip na tubig, makapagpaampat sa kanyang pagkauhaw, makapag-rehydrate, suka pa ang ibinigay sa kanya mga kapatid. Lalong tumindi yung kanyang paghihirap, nagdagdag pa sa pagpapahirap sa kanya. Okay, so tiniis lahat ng Panginoon yon dahil ang iniisip niya yung kaligtasan una sa lahat ng Israel at ng sangkatauhan as we now understand through Paul's revelation, mga kapatid. So, again, ang number 5 is I, tears. Okay? Yung pong potsherd na binanggit sa Psalm 22:15, my strength is dried up like a potsherd. Ibig sabihin po ng potsherd dyan, mga kapatid, is a piece or fragment, isang piraso o kaya fragment, basag, broken pot. Opo? Ayan. So, when this verse says, my strength is dried up like a potsherd and my tongue cleaveth, yung kanyang pong dila, no? O nga lang, yung kanyang dila ay dumikit sa mga Diyos niya, sa panga niya, o we will say, sa ngala-ngala. And thou hast brought me into the dust of death. Okay? So, ganun po ang nangyari mga kapatid. So, that's number 5. Then, let's move to number 6. Okay? Let's now go to Luke chapter, I should say, Luke 23. No, Luke chapter 23, verse, no, it's not Luke 23. Balik pa rin po tayo sa John chapter 19, mga kapatid. John chapter 19, verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, ito po yung ika-6, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Notice na dito sa verse na ito, nang sabihin ng Panginoon na it is finished, ay niyuko na po niya yung kanyang ulo. Dinaw na niya at sabi ng verse, gave up the ghost. Kung titignan natin, parang ito yung last saying. Pero may 7 po yan, ika-6 pa lang yan. We will go later kung ano po yung last saying na yan. So anong ibig sabihin po ng mga katagang it is finished? Ibig sabihin ba niya na lahat ng prophecy, nilalaman ng prophecy ay natupad na on the cross? Wala na po bang natira na nilalaman ng prophecy? It is finished. Everything was fulfilled on the cross. Well, hindi po yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Let's go to Luke chapter 24. Luke 24, beginning from verse 44. Yan lang po yung babasahin natin. And he said unto them, ito po yung yung mga alagad na kanyang nakasama sa paglalakad, walk to Emmaus.
And he said unto them, these are the words. Sorry, hindi po yun yung hindi po yung mga alagad lang, kundi sa isang pagtitipon, no, sa context na i-look at again at the context. Ito na po yung pagkakataon na kung saan nagpakita ang Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Po, after yung walk to Emmaus dun sa dalawang alagad, ano po, na hindi po nakakilala sa Panginoong Kristo. So at this point in time, if you will go to the context, nagpakita na po ang Panginoong Kristo. You will go to verse 35, and as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, sa kalagitnaan ng kanyang mga alagad, and saith unto them, peace be unto you. So dito ay ito yung sinalita ng Panginoong Kristo tungkol sa kung ano yung natupad sa kanyang nangyari sa kanya na suffering, mga kapatid. Let's move to chapter verse 44 to 46 rather. And he said unto them, these are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things, notice, all things must be fulfilled. So merong binanggit dito na all things must be fulfilled. Pero ano po yun? Which were written in the law of Moses, lahat ng bagay, okay, ay kailangang matupad na nakasulat sa mga batas ni Moses, yung 5 books we will say, no? Genesis to Deuteronomy, and in the prophets, name the prophets in the Old Testament, Isaiah, Jeremiah, and so forth, no? And in the prophets, and in the Psalms, yung book of Psalms, no? Kanina, book of Psalms, Psalm 22, Psalm 16, ano po, concerning me. So, and then open he, verse 45, he, their understanding that they might understand the scriptures. And he said unto them, thus it is written, nasusulat, no? Sa scriptures, and thus it behooved, and thus it behooved Christ to suffer, take note, Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. So, yun po yung natupad, mga kapatid. Kasama na rin po dyan yung detalye na binanggit dun sa Isaiah 53, sa Psalm 22. So, yun po yung mga prophecies na tinupad ng Panginoon. It is finished, particularly yung redemption, yung katubusan, mga kapatid, na nasusulat sa mga kasulatan na ginanap niya on the cross of Calvary. So, kompleto po yung kaligtasan. If you will go at Isaiah 53, kung naalala po ninyo, doon sa passage na yan ay for many lang, no? Applicable sa bansang Israel. Yung kamatayan ng Panginoon Kristo. Very, very specific in that passage. But later on, ano po? Kung ating maalala, ransom for many yon, pero kay Paul, sabi niya, ransom for all. So, yun yung pagkakaiba dahil may revelation ibinigay kay Paul. Doon sa coming na yon, yung kamatayan na yan, ayon sa Matthew 1, 22-23, ang Panginoon Kristo ay pumarito upang iligtas ang kanyang bayan, to save his people from their sins. Yan yung nakalagay sa prophecy for many. But later on, kay Paul, yung kamatayan na yun mismo, kung titignan rin sa prophecy, doon lang sa kanila nakapokus, but kay Paul, may inireveal na for all, na ransom for all. Christ died for all. Christ died for our sins. Kasama pala yung mga Gentiles sa kagaya natin na walang Diyos at hindi nakakakilala sa Diyos in the past. So, tapos. Natapos na po yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Kristo, no, on the cross. Yung kanyang mission to save not only Israel but the whole world. Ano po? The whole of mankind. Ano po? In that death, may provision of salvation na para sa lahat. Okay? Lahat po ay sinaklaw from Adam hanggang sa huling tao ay provided yung kanyang salvation on the cross of Calvary. Pero hindi ibig sabihin niya na lahat ng tao po ay maliligtas na. I don't believe sa tinatawag na universal reconciliation. That all will be saved, including Satan, mga kapatid. They're very clear sa Word of God na may condition. Ang provision para sa lahat, mga kapatid, unlimited yun. Can save all of mankind kung lahat, mga kapatid, ay sasampalataya. Whosoever believeth, sa John 3:16, sa Son of God at that time, At sa atin naman, ayon kay Paul, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God of salvation to everyone that believeth. Very clear. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the
Greek. So, ang kondisyon upang matanggap mo yung grace na yan ay samampalataya ka. The Word of God, the Gospel has the power to awaken, gisingin, kahit dead in sins and trespasses, may power ang Gospel, okay? Yung Word of God na yan, Word of the Gospel, the Gospel of our salvation, the cross of Christ, kapag narinig na ang believer yan, napatay, kung siya ay sasampalataya, magkakaroon siya ng buhay. That's the power of the Gospel. Wala sa preacher ang power, nasa Gospel. Kaya importante ang tama ang Gospel. Kahit gaano kagaling ang preacher, magpaiyak, magpaimot, hindi po yun makapagliligtas. It's only the gospel ang makapagliligtas. Kahit na hindi magaling ang preacher magsalita, kung tama yung kanyang mga sinasabi, perfect word of God, na very clear presentation ng gospel, plain and simple, yun ang gagamitin ng Diyos to save a person, to convict a person, to make a person believe unto eternal life. Yan mga kapatid. Okay, so finish. Tapos na po ang kaligtasan. Almost 2,000 years ago, Christ came to this world to save sinners. Kung ikaw kaibigan, kapatid, kamag-anak, umaasa na through religion, through joining religion and through your religious works every day, being faithful to a religion could save you, well, yan po isang malaking pagkakamali. Matagal nang tapos ang kaligtasan. Done deal. Hindi mo kailangang mag-attempt. Hindi mo kailangang gumawa ng paraan para maligtas ka. You will only frustrate the grace of God. You will only, that is insulting, no? Mabigat na pananalita, pero katotohanan, nakaka-insulto yan sa anak ng Diyos, sa Panginoong Kristo, sa plano ng Diyos Ama, dahil sila ang nagplano para sa kadapusan ng sangkatauhan. Pagkatapos ang religion, sasabihin nila na kailangan mong guma, kailangan mo magpakabait, kailangan mo magbago, kailangan mo maging miyembro ng religion para maligtas, to earn God's favor and go to heaven when you die. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Ang plano ng Diyos ay perfect salvation. Even before the world began, may plano na yan. At nung dumating yung due time, tinupad ng Panginoon Kristo. Yung plan na yun, siya ang nagsakatuparan ng katubusan at tapos na po yung kanyang redemption na ginawa, yung kanyang pagliligtas na ginawa sa pamagitan ng kanyang sakripisyo on the cross. It is finished. Ang kailangan na lang ng tao sa mampalataya doon sa natapos ng ginawa ng Panginoon Kristo para sa tao. Sa religion, they are trying to do something. They are trying to work for God or work out things. Sinasabi nilang I can do something for God. No, not minding yung ginawa ng Panginoon Kristo. Naiinsulto ang ginawa ng Panginoon Kristo. Ang katotohanan, ang dapat nating paniwalaan ay kung ano yung ginawa ng Panginoon Kristo sa atin. Hindi yung magagawa natin para sa ating kaligtasan. That's religions. That's self-righteousness, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Okay, so it is finished. Okay, let's now move sa last. Ang pinakahuli, ang 7, mga kapatid, ay matatagpuan sa Luke chapter 23, verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, sumigaw ang Panginoon, isang malakas na tinig, he said, Father, again, he's addressing the Father, who is hanging on the cross, the Son. So it could not be said na may may iisang persona ang Diyos. Ano po? Ang Godhead ay dito very clear. May kausap ang Panginoon Kristo, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Ama. The Father is in heaven. My God, my God. Yung sa unang mga salita, Father, dun sa isa sa mga sinabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Then, my God, my God. So, God the Father is the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pinututukanan po yan ni Paul sa kanyang mga sulat. Father, into thy hands. Sa iyong mga kamay, Ama, I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Kanina, doon sa John, dito po sa John chapter 19, para bagang it is finished and he gave up the ghost. Pero meron pa pala, ano po? Dito sa Luke 23, ito po yung huli. Okay? Into thy hands I commend my spirit, and then he gave up the ghost. So, ano po yung ghost dyan? Yung kanyang espiritu. Kagaya po ni Stephen, halimbawa, sa Acts chapter 7, verse 59, yung siya po ay binato, mga kapatid, ng mga unbelieving Jews, na kanyang mga kababayan, puno siya ng espiritu. Ano po? Ito po yung sabi ng Acts 7:59, and they stoned Stephen, calling upon God,
and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then sabi niya sa verse 60, and he kneeled down and cried with a loud voice, lay not this sin their charge. And when he had said this, he fell asleep. Namatay na po siya. He gave up the ghost, sa gaya ng Panginoon sa Kristo. Father, into thy hands I commend my spirit. Going back to Psalm 31 verse 5, ito po ang sabi, nakaprophesy din po, into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Yung salitang I commend my spirit, ang ibig sabihin niyan ay to commit, to entrust, or give in charge. So, exact words din ang ginamit sa Psalm 31, I commit. Okay? Into thine hand I commit my spirit. Ang Panginoon sa Kristo po yan. Prophesy din po yung kanyang sinabi na yan. So, itong mga katagang ito nagpapatunay na literally, physically, nawala ng buhay ang Panginoon sa Kristo. May mga aral po ngayon na hindi raw totoong namatay ang Panginoon sa Kristo. The scriptures proves, no? Ang scripture no, nagpapatunay. Ito po infallible proof. Kasama sa mga infallible proofs mula sa infallible, walang sablay, walang mali na salita ng Diyos na ang Panginoon sa Kristo ay namatay. That means nung ang kanyang katawan ay namatay, nawalan ng hininga. Ganyan po ang tao pagka namatay physically. Mawawalan po ng hininga, no breath. We can prove that in the scriptures. Ano po? Then, maliban na mawawala yung kanyang hininga sa kanyang physical na katawan, ang kaluluwa nagde-depart. So, may mga verses na nagpapatunay, nag-depart ang kaluluwa. In the case of nung anak ng babae sa panahon ni Elijah, yung espiritu yung soul ay nag-depart doon sa anak ng balo. So, maging sa Genesis, sa Genesis 35, I think it's Rachel, kung di ako nagkakamali na namatay na nag-depart din po yung kanyang soul. So, nagde-depart ang soul, nawala ng hininga ang katawan, nagde-depart ang soul, and then ang spirit, ayon sa James 2:26, ang katawan ay patay without the spirit. So, yun tatlong bagay. No breath, nangyari sa Panginoon, yung soul niya, nag-depart din, nag-suffer while on the cross, and then yung spirit, nawala na po sa katawan. He died physically, literally, physically, para sa ating mga kasalanan. At yan yung sinasabi ni Paul sa kanyang mga sulat, no? Kung ating pong babalikan halimbawa, Romans chapter 5, verse 6, for when we were yet without strength, in due time, Christ died. Literal po yan, namatay siya, physically, for the ungodly. Then sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ, inulit na naman, Christ died. Okay? He commended His spirit unto God. Linisan talaga siya ng spirito niya. Okay? And then sa verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more now, being reconciled, we shall be saved by His life. Sa Hebrews 10:10, binanggit din po ng writer ng Hebrews sa mga members ng Little Flock, sa mga Jewish believers or Hebrew people na sumampalataya sa Panginoon, Christ died once and for all. Sa Romans 6:10, almost the same. Christ died once. Namatay lang po siya ng minsan. Hindi po kailangang mamatay ang Panginoon ng maraming beses. Kaya yung kapatawaran na kanyang iginagawad, don't forget, sa kanyang kamatayan, bago siya nalagutan ng hininga, sa mga sulat ni Paul, binibigyan din po yung pagdanak ng kanyang dugo. He will go back halimbawa sa Romans 5, verse 9, much more than being now justified by His blood. So yung pagpapaging ganap o yung paging matuwid natin, we became righteous by the blood of our Lord Jesus Christ. Si Paul po ay nagbigay diin sa dugo ng Panginoong Kristo para sa ating mga Gentiles. Okay? Sa Romans 3:25, nandun po yung mga katagang true faith in His blood. So nandun yung blood. Importante yung blood ng Panginoon sa presentation ng gospel. Sa Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. Kaninong blood? The Lord Jesus Christ's blood. Na redemption, ulitin po natin. Sabi ni Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, katubusan sa pamagitan ng dugo, the forgiveness of sins, sa kapatawaran ng mga kasalanan, according to the riches of His grace, the riches of God's grace. Colossians 1:7, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Nawala po sa ibang translation yung through His blood.
Makalulungkot na ang atake sa salita ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi po isang bagay na yan ay taken for granted na babaliwalain natin dahil sinisira diyan ay yung cross of Christ, yung blood of Christ. Para bagang na ikaw ay matutubos without the shedding of the blood of our Lord Jesus Christ. That's not true. Sa Word of God, kailangan ang redemption through the blood of our Lord Jesus Christ. Sa Hebrews nga, 9:22, sabi doon, without the shedding of blood, there is no remission. Way back sa Old Testament, ginamit ng Diyos yung mga blood of animals for the remission of Israel, yung kasalanan ng Israel, sa pamamagitan ng animal sacrifices. Yung kanilang kasalanan as God's people, yung mga paglabag na ginagawa nila sa kautusan. But through the blood of Christ, nagkaroon ng eternal redemption and eternal salvation na yun ay provided ng new covenant concerning the nation of Israel. Pero may revelation na binigay kay Paul. Through that death, through that blood, meron po tayong katubusan, total forgiveness of sins. Once and for all, Christ died unto sin once. Romans 16. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung hindi ka po tsak sa iyong kaligtasan, dapat nating maintindihan na sa mga katagang binitiwan ng Panginoon sa krus, very clear, kinlaro ng Diyos, niliwanag ng Diyos, ng kaligtasan nakasalalay lang sa Kanya. At ito yung mga aral batay sa kung ano yung kanyang, kung ano ang ibig sabihin sa 7 last sayings na yan, dispensationally. Okay? In relation to Israel at sa ating mga Gentiles in present dispensation of the grace of God. So, hopefully, mga kapatid, it's my prayer and desire that you continue to study these things and understand these things. Maaaring may pagkukulang po ako. And if you want to ask me questions, you can ask me, message me personally. Kung may gusto ko idagdag, correction, mga kapatid, I am very much willing to learn through the authority of the scriptures, mga kapatid. Di po akong authority, I'm just sharing with you what I have learned sa mga kasulatan. At kung ikaw naman, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ay anak na ng Diyos at napabilang na sa church na body of Christ na ginagamit ng Diyos ngayon, huwag nating sayangin ang ating buhay. Let's always remember that it took the Son of God, the very life of the Son of God to save you. Upang ikaw itubusin mula sa kasalanan. Upang ikaw ay makalaya mula sa kasalanan. Upang ikaw ay maggamit niya through the power of the cross. Through the sufficiency of God's grace in Christ. Paggamit po natin ang ating buhay hindi sa kasalanan. Kalulungkot kasi marami pa ring believer ngayon na para bagang ginagamit nilang lisensya sa pagkakasala ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Although hindi po mawawala ang ating kaligtasan, anumang kasalanan ang ating gagawin after believing Christ, pero kung inaabuso po natin ang biyaya ng Diyos, isang bagay na yan ay isang bagay na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po nakatutuwa yan sa Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos ng isang anak niya na natubos, napatawad, may buhay na walang hanggan, ay namumuhay sa kasalanan. Nakalulungkot isipin, mga kapatid. You are now bought with a price, binili tayo ng isang halaga, purchased with the blood of the Lord Jesus Christ. It takes the life of the Son of God to save us from all sin, to redeem us from all iniquity, Titus 2:14. Tubusin tayo, hanguin sa lahat ng kasamaan at kalikuan upang makapamuhay ng matuwid, banal, at maka-Diyos na pamumuhay. Yan po ang purpose ng Diyos sa atin. Ipakilala po natin ang Panginoon Kristo ang kanyang ginawa sa krus. Yan ang unang kalooban niya ayon sa 1 Timothy 2:4 that all men be saved. Then, to come unto the knowledge of the truth. So pagkatapos mong ma-save, understanding these things, continue to study the Word of God, kilalanin ang authority ng all scripture rightly divided, at ipaggamit mo ang buhay mo. Iyan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo, for it is God which worketh in you both to do and to will of His good pleasure. Yung Word of God is effectively working in us that believe. Yan po yung magiging kapakinabangang na buhay. Sa buhay na ito pansamantala habang tayo ay naghihintay una sa ating kamatayan dahil hindi po natin maiwasan o kaya naman ay yung pagbabalik ng Panginoon kung aabutan pa natin siya na tayo mga buhay. But most likely, I don't think naabutan ko po yun in this life. Dahil marami pang prophecy sa Word of God na matutupad in the future. So, nawa mga kapatid, nakatulong po sa atin, nagbigay ng encouragement or motivation to study more ang mga bagay nito.
At huwag po tayong titigil sa pag-aaral magtulungan. Isiwalat, saliksikin ang katotohanan, tindigan ang katotohanan dahil bibihira na lang, kakaunti na lang mga taong tumitindig sa salita ng Diyos, sa purong salita ng Diyos, sa dalisan ng salita ng Diyos. Karamihan ngayon sa Kristendom, wala nang kinikilalang authority, kundi yung mga religion nila, yung mga denominations nila, yung mga leaders nila, hindi na po ang Word of God. Lahat, walang, halos lahat, majority, walang kinikilalang final authority. Kung ikaw kaibigan ka pa rin kamag-anak, kabilang pa rin sa mga kumikilala sa authority ng Word of God, kumindig ka. Kahit kakaunti tayo mga kapatid. Patuloy tayong titindig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos kami po ay nagpasalamat sa natapos na pag-aaral, pagtungay sa mga salita ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ay ang mga salita mong ito ay gumawa ng pagbabago sa aming buhay, sa aming pag-iisip, sa aming lifestyle upang sa ganon ay maipakilala ka namin, Panginoon. Wala pong ibang instrumento sa daigdig na ito, madilim na daigdig, masamang daigdig, kundi kaming mga mananampalataya. Makita sa amin ang ilaw, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo. Gamitin mo kami upang ipakilala siya, hindi para magtatag ng reliyon at pagparami ng miyembro, kundi ang concern ay maligtas ang sinumang tao at makaalam sa katotohanan pagkatapos silang maligtas. Sa iyo po ang kapurihan, kalutian, ang iyong salita, mag-magnify sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli. Grace and peace to us all in Christ.